Bakit marami pa ring mahirap na OFW kahit matagal nang nagtatrabaho sa abroad? Kung OFW ka, panoorin mo to. Malamang isa din to sa mga gawain mo. Maraming tao ang naniniwala na kapag OFW ka, automatic mayaman ka na. Ngunit ang katotohanan, marami pa ring OFW ang umuwi sa Pilipinas na walang sapat na ipon, negosyo o permanenteng pinagkukunan ng kita. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit. Number 8, hindi inaasahang problema. May mga OFW na nawawalan ng trabaho dahil sa kaya ngayon may gera, krisis sa ekonomiya, pagkakasakit, pagbabawas ng empleyado, mga emergency sa pamilya. Kung wala kang emergency fund, mabilis maubos ang ipon. Number 7, hindi na paghandaan ng pag-uwi o retirement. Darating ang panahon na kailangan ding umuwi. Ang problema, maraming OFW ang walang retirement fund, negosyo o investment. Sasalo sa kanilang pagdating ng araw na hindi na sila makapagtrabaho abroad. Number 6, walang investment. Maraming OFW ang nakakapagpatayo ng bahay ngunit walang asset na kumikita. Mahalaga ang bahay pero hindi ito agad nagbibigay ng cash flow. Pag nawalan ng trabaho, mahirap bayaran ang pang-araw-araw na gastusin. Gamit lamang ang bahay. Number 5, utang ng utang. Sa mga nasa Saudi, Tabi at Tamara. Ang problema, umuutang sila para sa gadget. Pa naman naglo-loan para sa bahay, sasakyan, at sa negosyo pero hindi pinag-aaralan. Tandaan nyo, masters, pag hindi naging maayos ang paggamit ng utang, nagiging pabigat ito sa halip na mga tulong. Number 4, labis na pagbibigay sa pamilya. Maraming OFW ang may mabuting puso. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging dependent ang pamilya sa remittance. Dahil alam nilang may padala buwan-buwan. Wawalan ng motivation ng iba na maghanap ng sariling pagkakakitaan. Isama mo po dyan ang mga extended family, gaya ng mga kamag-anak at kaibigan. Akala mo kasama sila sa budget. Number 3, lifestyle inflation. Habang lumalaki ang sahod, upgraded din ang kanilang lifestyle. Mula sa simpleng cellphone, nagiging latest na iPhone. O mga mamahaling cellphone. Mula sa simpleng sasakyan, nagiging mas mahal. Mula sa budget meal, naging mahal na restaurant. Mula sa mga simpleng damit, naging branded na. Ito, tandaan nyo, masters, kapag ang gastos ay kasabay ng pagtaas ng kita, walang naiipon. Number 2, walang financial planning. Maraming OFW ang mahusay kumita, pero hindi naturo ang mag-manage ng pera. Pag walang budget, emergency fund, investment, life insurance o health insurance o retirement plan, madaling maubos ang pinaghirapan kahit malaki ang kinikita. Ito na ang number 1 natin. Master, pag umabot ka dito, pa-follow naman ang aking page. Maraming salamat. At pa-comment na lang kung ano ang mga rason mo bakit wala ka pa ring ipon. Number 1, mataas ang gastos ng pamilya. Habang tumataas ang sahod, kadalasan tumataas din ang gastusin. Kadalasan ito yung mga gastos ng OFW. Pag-aaral ng mga anak, bayarin sa bahay, utang ng pamilya, at pangangailangan ng mga kamag-anak. Kadalasan halos wala nang natitira para sa ipon. Tandaan nyo, masters, hindi habang buhay OFW tayo. Pinakamagandang pasalubong para sa inyong pamilya ay hindi lamang balikbayan box o bagong gadgets. Ito ang financial security na magbibigay sa inyong pamilya ng magandang buhay kahit wala ka na sa abroad. Ito ang magandang gawin nyo, masters. Magtrabaho para sa pera ngayon, pero mag-ipon at mag-invest para hindi ka na kailangang magtrabaho habang buhay.